Everybody standing once again. Open your Bible in Joshua chapter 22. I'm sorry. Mga reminders po, may mga kabataan po tayo nandito sulod. Nadiri sulod. So, nasila'y Sunday School, dito dapita sa likod. So, hangyo na ako maginikanan, try nga sila paadtuon yun dito. Okay? So, may mga kabataan pa natadraw. So, hangyo na ako, mga kabataan, na amoy Sunday School dito dapita. Hangyoon ta mo, kumahin mo, adto mo dito sa luyo para sa inyo nga Sunday School. Once again, Joshua chapter 22, verse number 5. Atong padayunon ng atong Sunday School bahin sa A Heart for God. Joshua 22, verse number 5. Nana mo? So ato pagduganon ng pagbasahon. Ready now? Read. But take diligent heed to do the commandment and the law, and which Moses, the servant of the Lord, charged you, to love the Lord your God, and to walk in all in his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul. Let us pray. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw na himujud ka maayo sa among kinabuhi. We praise you, the Father God, sa mga butang nga ikaw nagatugod, Ginoo, sa panalangin nga ikaw nagahatag. Salamat, Ginoo, sa proteksyon kanunay, bisan pa sa kusog nga nagamit namo sa tagsa-tagsa nga trabaho. Dear Father God, nagpasalamat sa admin nga ikaw nagahatag namo kadaugan makabot sa balay tigumanan, para kami makasimba diya sa Espiritu Kamuturan. Dear Father God, gamit ako isip instrumento lamang sa pagdala ng Sunday School na ikaw mag-prepare sa among unang nagkasing-kasing sa Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong. Kinita na mag-pray sa ngalan ng Jesus. Amen. Please be seated. So sa atong lesson, ato ipadayon bahin sa A Heart for God. So, I hope Christians na atay desire nga nadyo tay kasing-kasing para sa Ginoo. Point number 1, kini love the Lord. Si Joshua, nagtudlo siya sa mga katawhan sa atong gibasa nga kung mahimo gi-charge na according kay Moses nga love the Lord. Kung gusto nato natay kasing-kasing sa Ginoo, kinahanglan ato jud higugmaa ang atong Ginoo. Number 2 is kining atuang walk in all His ways. So ato mabasa sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Christians, if we want to love the Lord our God, we must walk in all His ways through the Word of God. So dili ta makalakaw ka sa diha sa kuyog atong Ginoo, kung dili ta nagsubay diha sa pulong sa Ginoo. Kaya kita mga Kristohanon, ang atong gisubay sa atong Christian life isang Bible ra gyud. No? Dili ta mo subay sa lain mga libro, dili ta mo subay sa gitawag abisan pa sa kinabuhi sa uban, pero ato ning tan-awon diri ang final authority nato is ang Bible. Mga thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga makalakaw ta, make a choice to seek, know and follow the Lord in the direction He wants us to go. There are some basic Christian lives nga pwede natong himuon. Una, kanang gitawag reading the Word of God. And not only reading the Word of God, meditating and applying kung unsay naa diha sa pulong sa Ginoo. Kay lisod pud kayo nga nag-ingon ta nga naglakaw ta sa diha sa kuyog ang Ginoo, pero wa ta ni suba sa Bible. Di ba? Wa ta ni subal. Apan reading the Word of God, pinaka-basic na sa atong Christian life, the day na dawat nato si Jesus Christ, dapat mo basag yung Bible. Pero may isa nga, listen, mami magbasag Bible, kay di mami kasabot ang English, na may Bisaya. Kanya, dili man po mi kabalo mo basa, o wala dyan kay Bible. Or wala na dyan kay time. Here, this is the basic in our Christian life. Na naadjud na yung Bible, ato na yung pagabasahon. Hindi lang nato basahon, ato sang i-meditate. Kung saan ang i-meditate, hindi ka lang nagbasa para ka lang nagbasag comics. Or mura ka nag-scroll ba? Okay. Pero wala yung nahitabo. We must read the Word of God, meditate, and very important, apply. Panalitan, may ngon ka nga, nakay nabasa nga, give and it shall be given unto you. Aron ako tagaan, ako muhatag.
Pero kabalora ka, sa huna-huna, siguro gimeditate mo, pero wa ni mo gi-apply. Hantod ka, wadyo ka naghatag, mga wadyo gapon ka natagaan. Di ba? So, nasa malakay na po. Nga naman ka na, pero hindi ang may example. Mas dali, man ko siya may example, good. Bring ye all the tithes into the storehouse. Matag dito sa atong tithes and offering. Kaya nga naman, and prove me now, herewith say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Kung saan ito pa mapanalanginan, mangyapon na gidalang offering sa atong nga, gitawag nga, sa atong Christian life, wala ta gidahatag nga tithes and offering. Now, next is going to church. Christians, kinahanglan, pag mugo ta sa church, hindi lang kagtang gitawag nga church goers. No? Kung sabot pa sabot na church goers, manha lang ka diha, kay gusto ra ka. But we must be a true worshipers. Pag sinabi mong true worshipers, naminaw jud ka, focus ta kita sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. So dili na ta mag-ingon nga, uy, maminaw gyud mo kay namo sa simbahan. Tapos, sige lang, wali ra dagya. Sunday school ra dagi mo ha. Basta kami namin kagaling ang kinabuhi. Here, Christians, we must not just a church goers. Kinahanglan, we must be a true worshipers. Listening to His Word through preaching, worshiping and praising with all our hearts, not just be a churchgoer once again, but be a true worshiper. So mag-ato ta sa simbahan, dili tungod kay gi-check atong attendance. Dili ta mato sa simbahan tungod kay ano man ni siya kanang napugos man mi. We must be a true worshipers. If you are truly saved, you must be a true worshiper. No? Ganihan indot kayo no. Go ye into all the world and preach the gospel. Nindot ta kay kanta oy. Murag sa uban niya, bag-o man to, katunta. Kaya nga naman, dili lang puro balik-balik ang atong kantahon, natay bag-o. No? Katunta sa atong mga bag-ong kantahon, kaya nga naman nag-worship ta sa Ginoo, pinagi sa pag-awit. Mga sa pag-worship nato, sa atong ato sa simbahan, dili lang tang ingon nga tindog, lingkod, tindog na pod, lingkod na pod, tindog na pod, malingkod. Ang uban pa rin, natulog na. Unya na mo katulog. Uy, sa'yo pa man. Unya na mo katulog. Tapos, tingala dyan ko ay, wadyo'y tao sa tubangan. Nadyo sa luyo. Sa sunod mo, mag-Sunday school ko, dito na sa luyo. Kaya para mas daghang tao sa tubangan pa na ako. Okay? So, we must be a church. We must not just be a church goer, but true worshipers. Thirdly, kanang giving our tithes and offering. This is also a mark of walking in His ways because we obey God through giving. We sacrifice through giving because we know God is not slack in His promises. But, we were not just, nilang talaga naghatag ta tungod kay na-promise ang Ginoo. Apan naghatag ta tungod kay ang Ginoo na higugma sa gitawag nga cheerful giver. Pag muhatag ta, dili ta magmugot. Pag muagi gani ang ano sa inyo yan ang ginahatag sa mga ushers. Ang ushers po, ayaw nyo muguti. Ismile yun. Kanya, uy, hatag na po sa atong offering. Amen. Kini magamit na po sa bulaton sa Ginoo. Kini magamit na para sa mission. Dili kay paghatag sa ano. Pag ipasa pag yun, suko pa. Ayaw mo ka suko kung ay this is your opportunity. This is our opportunity. By the grace of God, pag unang simba na ako sa Bible Baptist Church dito sa Baroy, ang unang giwalig yun, giving. Murag sabi ko, grabe po, di simbahan na, uy, giving man yun. Gano'ng giving man yun? Sulat na ako mga verses. And then by the grace of God, nasabtan ako, ingani di ay. Karon kay kita, mawalihan ta giving, maguot na ta. Giving. Pero kung i-jot down ninyo, tas inyong sabton, kay gi-meditate ninyo, i-apply ninyo, makaingon niya, wow, God loveth a cheerful giver. Good. Diba? Next, soul winning. Soul winning is also walking in His ways. Why? Romans chapter 10, verse number 15. And how shall they preach except ye be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Pero usahay, mas maay pa mula kawang uban na to. Sir, mayang hapon. Nagdala mi sa mayang balita. Usahay mayang balita. Nga kung ikaw magpa-member sa among simbahan, maluwas ka.
Good tidings, dahay na. Pangutanon sila. Karon kay member naman ka, siguro nakaluwas ka, wala pa, maningkamot pa mi. Magduha-duha siguro tagpangutana na, no? Pero kita by the grace of God, kita ang tinuod. Pagdala sa pulong sa Ginoo, pag magwali, nindot si Brother Binzer na, si Brother Binzer. Wala pa. Nagkuha pa siguro bisita. Wali gyud. Wali sa pulong sa Ginoo. Kung sir, di mami kabalo mo wali, kay bayi man mi. Just share the word of God, pwedeng one-on-one. Pwede gihapon mo sa gospel tract, pwede mo muhatag. Mayroon kayong mga classmate, mayroon kayong co-workers, mayroon kayong amigo, amiga. Yung Facebook ninyo, gamita. Sir, Facebook, mga soul winning, gamit ganing negosyo yung Facebook, soul winning na noon. Gamit ganing Facebook para lang pangilad sa uban, kana noon tinuod. Ay lang po pangilad. Tinuod yun, bahin sa pulong sa Ginoo. Next. Our life needs to walk in His ways through prayer. Muampo yun kita. Christians, wala yung super Christians dire. Kita tanan nagkinanglan, nagdepende ra kita sa grasya sa Ginoo. So kung panalitan, wala tay ampo-ampo, gusto ra nato mahitabo, ingani. Magsigira kag paningkamot ka galingon nimo. No? Kung sa maningkamot ka, gusto na ako maminyo, kinahanglan, sinigyod, kinigid siya. And then ma-disappoint ka, magproblema ka, tapos malibawaan na lang nato ang Kristohanon na depress. Nga na ma-depress man ang Kristohanon, nagsalig siya kaugalingon, wala sa atong Ginoo. Ang pagsalig nato sa Ginoo, pinahagid sa pagampo. Kung halimbawa, nagka-problema ka, ampo. Kung malipayon ka, ampo, gihapon. Kung panalitan, meron mga butang nga waka kasabot, ampo sa Ginoo. Dili kay, waka kasabot, maghikog ko. Hindi po yan ang sagot kung meron kang problema. Ang sagot, pag-ampo yun. Mga Christians, kung meron kayong problema, ayaw punta sa Facebook. No? Si ano yun, ang problema na banag asawa pag yun, naglalisay sa Facebook. Pag kuman kayo, nagtapad gapon katulog. Pag sure mo, istoryahin na ninyo, dili kayo makabalo ang tanan. Okay? Kung meron kayo problema sa isa't usa, kamoy magstorya. Okay? Sa margo na, kung naka-problema, sa Ginoo jud katuol. Kaya nga naman, kana ang atong paglakaw diha sa ato nga Ginoo. Okay pa mo? Padayon ta. Amen? Amen. Number 3. Number 3 na tayo, ha? Number 3, keep His commandments. Hindi po isa. Commandments. Ang dami nito. Kasi nakamemorize na ninyo sa 10 commandments. Ang wala pa gani ka-memorize, no? Bisag dili pag yan. Unsa ganitong una? Unsa gani kaduha? Ikakatulo? Naglisod pa ganito. Unsa pa ka na nga commandments? Daghan na ba commandments sa Ginoo? Amen? Hindi lang pupulo. No? This is the step of submission. Ano sa yung submission? The greatest struggle we face does not come from the world or Satan's attack, but it is our flesh. Atong kagalingon. Kaya nga naman, I did it my way. Di ba? Gusto nato atong kagalingon dalan, atong subayon. Way magbuot. Ako anong kinabuhi. Daridyo ko. Pero here, if you want a heart for God, you must keep His commandments. Keeping commandments, because this is our choice to make. To obey, what to know it is right to do, or to disobey and to do what our flesh wants to do. In Romans chapter, kanina nag-struggle din si Apostle Paul Romans chapter 7 verse 19, for the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Di ba? Regular na rin, no? Minsan gusto natin maayo ang atong buhaton, pero doon natin ang buhat. Napoy mga butang mawa ka gusto mabuhat ani, pero ano nabuhat mo na ako? Struggle ni Apostle Paul. No? Unsa may tubag ni Apostle Paul ani, kaya naitabo naman niya. Kita sad nakita po sa atong kinabuyan na. In Romans 7:22-25, for I delight in the law of God after the inward man. Salamat sa Ginoo, the day na dawat nato si Jesus Christ. Ang delight nato nasa pulong sa Ginoo.
The commandments of God, the Word of God. Why? Verse number 23, but I see another law in my member, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh of the law of sin. Here, tungod kay nanatay Jesus Christ, mo na iuntay mo, hatag na to nga balik jud ko sa Ginoo. Kini, ang akong delight, ang akong kalipay nasa pulong sa Ginoo. Mao nga akong panalitan kita, gamay ra nga hum sayawa, gamay ra nga bitik sayawa, gamay ra nga tentasyon, mo give in dayon ta kay nga naman, wa man tay gikip nga pulong sa Ginoo. Young people, daghan man mo, dili ay daghan ta, daghan mo diri karon young people. Kung panalitan nga ni nakabalo ka nga unbeliever na, ay na panguya ba? Ngano didto mang gyud mo? Anya wa man gud nakabalo sa pulong sa Ginoo. La patay. Tas ikaw wala nakabalo, murag parehas na mo, apir di ay mo. Dapat nakabalusad sa pulong sa Ginoo. Amen? Murag nasako naman ang uban ako. Siguro ni uyab ba? Gitaguan lang. Pero wala akong, sa akin lang ha, personally, wala akong pakialam kung manguyab mong unbeliever. Personal man na ako. Pero here, nasa pulong sa Ginoo. Usay atong buhaton. Kini ang mayong buhaton, pero di nato nabuhat. Karon kini ang dili maayong buhaton, ngano atong mausahay mabuhat? Mo ang uban ani, basi mo ato na pud mo sa concert ni Elias ha? Na-cancel ra ba? Asa to sa Kapatagan ba to sa ano? Something over there. Basi mga tumo didto. Kay ngano man, ganahan mo sa dagway ni kuya, ang uban maingon pa ha. Wala man mi kabalo ni Elias pero na-curious lang mi. Pag sure, oy, waga ni mo na-curious sa pulong sa Ginoo, Elias na noon. Balik na sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, kini ang maghatag na to. I thank God through Jesus Christ. Tungod kay kita luwas na tungod ni Jesus Christ, balik na sa pulong sa Ginoo. Dili kay usahay na lang ta mabasa sa pulong sa Ginoo, mga pag naay ka may temptasyon, wala, give up. Tas maingon dayon, siya manggod, manguna kasala ko. Uy, basulon bang uban? Dapat imong kagalingon. Keeping His commandment is not grievous but victorious as we obey through His power. 1 John chapter 5 verses 1 to 5. Whosoever believeth that Jesus is Christ is born of God. Amen? Do you believe Jesus Christ is God? Amen. And everyone that loveth Him, that begat loveth Him also that is begotten of Him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Verse number 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Mingon ha, basin nga ni ba, masin madala mo sa storya sa uban, luya ninyo mga baptist, no? Tibuk adlaw mo magsimba, wala dyan mo'y kalipay. Pag sure, oy, ang atong kalipay nasa pulong sa Ginoo, wala sa kalibutan. Pero apan, ang uban na ni nasa simbahan, murag nag-uol. Ano nag-uol man mo? Ha? Gribos ba ang pulong sa Ginoo sa kaninyo? Kumbaga, unsabot po sa murag, laina ay, iguon naman puta sa pulong sa Ginoo. Nga naman dili mo iguon sa pulong sa Ginoo. This is our joy. Aron mo balik jud ta sa Ginoo kay kung panalitan. Kita ba mga Kristohanon, every day sa atong kinabuhi, paglakaw nato, ang Ginoo perminti mo atake nato. Naay nasamaran nato, ang uban napiang na, ang uban wa na gyud, mura na nagkamang na lang tungod sa iyang Christian life, pero pagbalik sa simbahan, tungod kay nawalihan ta sa pulong sa Ginoo mo kay ngunta ka na revive ka. Wow, salamat sa pulong sa Ginoo. Pero here, keeping His commandment is very important sa atong Christian life.
aron sa every day na to pag kinabuhi, kung panalitan na atake ang yawa nimo, na kay taming, na kay pangsagang, na po kay gitawag nga pang balos. Dili balos sa imong kauban, balos sa tentasyon. So moingon ang moingon ang yawa sa imong hunahuna. Unya na ka muhatag kay na short ka, napikhan ka. Pero ang pulong sa Ginoo, give and it shall be given unto you. Sacrificial yun na ang paghatag. Sir, ngano kinahanglan gyud mo hatag? Basahan naton pulong sa Ginoo. Kay kung panalitan, i-explain na ako ninyo, tapos ang inyong kasing-kasing muragahi na, murag di mo kinahanglan pulong sa Ginoo, kinahanglan yun mo, something nga kinahanglan mabasag yun ninyo, sabton yun ninyong pulong sa Ginoo. Why? Keeping His commandments is not grievous. Base makaingon po mo nga, sir, nga naman pugngan mami nga sa among pagsanina. Nga magbuot man ang mga magbuot mang baptist nga kinahanglan yun nagsayal. Wa mi nagbuot sa inyong pagsanina. Kay kung kami lang nagbuot, kinahanglan yun murag nakakortina mo. Naka-covered up mo. Why? This is the truth. Ang mga lalaki, erotic ni. Kami, mga erotic ni. Laki, say amen. Kaya mo tanaw yun may mga bayi. Pero ang problema na kung laki ka mo tanaw sa kaglaki, na, pikig yun na eh. Mga bayi, mag-modest apparel mo. Kaya para pagtanaw mo sa lalaki, wow, ninduta sa gibuhat sa Ginoo, modest apparel. Dili kay pag makatanaw mo yung mga lalaki, flesh. Naman na sa pulong sa Ginoo, modest apparel, wala na sa baptist. Na sa pulong sa Ginoo. Karon kay mga sila nga, sir, nga magbuot magyud ang mga baptist nga kinahanglan yun ang sanina sa lalaki, ing-ani, sanina sa babae, ingon-ani. Wa man minagbuot anak ninyo. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, kung pertinent na para sa men yun na. Kung pertinent para sa woman yun na. Alang-alang, kami mga laki, magsayal nami. Na, base na ng miniskirt ani diri ron. Nabantay yun mo, makaingod yun mo, kaluod. Ha? So here, dili may nagbuot sa inyong sanina. Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Kaya kung panalitan, kung wala ray pulong sa Ginoo, bisan mo sa rin yung gisuot, oy. Di ba? Oh. Nangat to simbahan. I'm not saying Pero na yung mga kaibang simbahan. Ubang simbahan, wala. Panindutay. Grabe. Mo ang tanawan sa uban, hala, grabe, dato siguro ni siya, kaya nga niya sa nina. Nga naman, pinabunggahay daw. Here, nagsuot tag pinaka-the best, dili para sa tao. Nagsuot tag pinaka-the best para sa Ginoo. Mga tutalaing lugar, mga tutag kay kuyog ta ni mayor, kuyog ta ni councilor, ni barangay kagawad, barangay captain, hindot tag sanina. Pero pag naana sa simbahan, mantinira na lang nimo. Anya, okay ra ni. Makasabot bitaw ang Ginoo. Yes, nakasabot sa Ginoo ngang imong gugma gamay ra jud kayo. So now, keeping His commandments, each day, throughout the day, we may have the choice. My way, which is disobedience to God, and, or kanang gitawag nga, God's way, obedience to His word. Naanan ninyo, kamo na mo pili, ana. So we may choose lust or purity. Kamo mo pili. Ano pa? We may choose anger or forgiveness. Pwede mo masuko ka sa ubang tao. Pagpili na nimo, pero ingon sa pulong sa Ginoo, forgive. Di ba? Usahay makaingon ta no, unsa man ni mga tawhana, murag buat no jud pugon jud tani, kaya nga naman problematic kay sa nga tanan. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, love your enemies. Usahay tapad lang nimo siguro imong enemy, pero wa mo jud tingganay. Lingian nyo mga tapad, be, smiley, be. Tanaw ninyo kung base na nasuko mo, ana. Pag nasuko, gani, smiley na sad. May nasa pulong sa Ginoo. It's your choice. No? Pagpili, gina ninyo. Or, deceit or honesty. It's always your choice. Day by day, choose to walk in obedience to the Word of God
with a willing spirit. Focus on loving Him. First, affection. Walking with Him, His direction, and obeying Him, submission. Napakay gamay nga time. Point number 4. Cleave unto Him. Di ba? Cleave unto Him. Verse number 5. Isang ingon sa pulong sa Ginoo, but take diligently heed to do the commandment and the law which Moses the servant of the Lord charged you to love the Lord your God and to walk in all His ways and to keep His commandments. Then to cleave unto Him. Cleave unto Him in Hebrew word, cleave means to cling, to hold. Brother Payo, dali ba? Mura man, naglakaw sa gipadali. Sample ra ni ha. Ayaw mo kasuko kung panalitan na ibog mo ni Payo, sample ra ni. Okay. Kanang cleave unto Him or to hold fast. Ay, palayo ba? Close ta ba? Close. Close. Close ta, sa buta na, to cleave unto Him, murag perminti ka nagunit sa Ginoo ba? Ginoo, kuyog ta. Asa man ta? Diri ko, ingon Ginoo, dili ka. Kuyog jud ka. Ay, palayo nga naman ka. Cleave unto Him. Di ba? You remember si Jacob? Si Jacob ba yun? Yung grabing wrestled niya sa isa ka niya, buhi ko, pero dili gyud Ginoo panalangini ko. Karon kay unsa ang cleave niya wala na sa Ginoo, ang cleave na nasa kalibutan. Uy, unta. Dili ka sa Ginoo. Cleave unto Him. Hold fast. Unsa nang hold fast? Usay hold fast. Paspas ka mo hold, paspas po ka mo bitaw. Hold, cling. Nakita mo, murag inahan ba? Ang inahan, close ba kasi mong inahan? Sure ba? Cling. Magkinaonsag yun. Kini, inahan gani, Kini gyud ang pinaka-profession nga murag lisod kaysa nga tanan, di gyud maawat sa mahan. Kay nga naman, ang bata, bisag mag-CR mo kuyog. Mangihilang ko doong. Wala na napuntahan, ma. Kaya nga naman, cling. Cling kay sa nga tanan. Pero nag-idaran na, payaan ng inahan. Pero atong Ginoo, dili ta mo buhi sa atong Ginoo. We must cling to God. Unya rata mahuman ha, cling sa kunin mo. Cling. Pero basin sa uyab ra mo cling. Sa uyab ra mo dili ko close oy. Diri ra ko niya. Magkinaon sa mi, diri ra gyud mi. Kulbaan na siya Sabang ka, okay ra ka. Salamat kay Brother Payo. Cling unto Him. This is the step of dependence. Why? Di ba? Ang mga bata, di gyud mabuhi walay mama. No? Bisag mag-CR na lang ang mama. Muiyak yapon ang bata, mama. Bisag nalibang ka dito, mukuyog yun. Pag mulakaw ang mama dong, diya sa kadong kay magmerkado, kuyog yun ko. Stag yun. Problemahag yun. Pag abot sa merkado, imbis na magmerkado kay palitog utan, mangitag dulaan, mangitag makaon, hastag yun, sakita sa problema, ang budget maguba. Pero nga naman, cling manggod siya sa iyang mama. Katapod, magkinaon sa kuyog jud sa atong Ginoo, cling jud sa atong Ginoo. We must hold fast sa atong Ginoo. Through what? Through dependence. 2 Corinthians chapter 5 verse number 7. For we walk by faith, not by sight. Ang atong pagtuo, wala sa butang. Asa atong pagtuo? Christians, asa atong pagtuo? Nasa? Hala, Sunday school pa ni. Okay, get 1/4. Exam tayo. Hindi. Ang atong pagtuo na diya sa Ginoo, di ba? So we must cling to God.
Unsa na to pag-cling to God nga di ganita kadala sa atong Bible karon? Di ganita kabasa. How can we cling to God? How can we hold fast to God if you're not reading His Word? Siyempre, di ba, ang pagtuo na to, yes, meron tayong pagtuo, pero atong pagtuo na naman diya sa Ginoo. Di ba? Unsa man? Ang atong pagtuo, mo increase na siya by hearing asa man. Hala, naunsa naman niya ako mga kauban. Hearing the Word of God. Saan na to sa ipag-hear sa Word of God, nga busy man mo diyan na sa inyong gilingkuran. Sir, wala man may gibuhat. Oh, wala dyan may gibuhat. Kaya lutaw man mo ron. Loading kayo sa tanan. Focus mo! Usahay na nag-preach ng pulong sa Ginoo, minsan nag-ampo na, okay, gihangyon tanan sa pagpanindog, muampo tap, piyong ang mata. And then, ang uban, lagyo, diligyo, nagpiyong sa iya mata, wagyo ni duko, kaya nga naman, busy mo doing nothing. How can you have that faith? How can you cling to God kung ang pagtuo ninyo nasa simple gadget na lamang? How can a child have the faith for God kung inyong cellphone ang gigamit ninyo pagdisiplina kanila? Even you yourself, kita, usahay, dependent na kayo sa simple nga gadget. Dili na sa Ginoo. How can we have exercise our faith kung natay problema financially, kung mangita gihapon tag mautangan? Karon simple lang ang mangutang karon. Meron ka lang one ID kay tala. Kung dili kay one hand. Uy, pwede di ay. O basing itudluan ta mo. Ang uban, asa na siya? May na lang, pa ninyo na ibawaan. Kaya kung usahay ang uban, dito ta hatong amo, dito ta mga utang. Kung dili, dito ta si Usahay, na iniiduol na ko. Nga, Brad, hangyo ko ni mo, be. Pabaylo ako kwarta, be. Kung mo ba? Abi na ako gamay lang. Hindi naman po ingon nga naman po tayo kwarta, pero not necessarily para ipautang. Yan, pahuram ko kwarta, be. Pila man. Pila ha, akong giptritso. Mga 3,000. Nakapangalot ko sa ulo, kadyot lang ha. Na ako'y kwarta, pero para dili man siguro. Kaya nakabudget man guni. Pasensya na ha. Na ako'y pahulam niyo, pero gamay lang. Kanya, ayaw na lang. 3,000 magluko kinahanglan. Namili pa, Roy. At least makatabang unta to. Pero here, kung panalitan kita, musalig ta sa atong Ginoo. Maampo sa ta. Dili kay pag ako'y problema. Ang duolon, si amo. Ang duolon, si kinsa to? Usahay na si yung kwartahan nga mga amigo, amiga. And then, wata kabalo, dako sila og interest. Next, for the last nato nga verse is, Hebrews 10:38 na. Hebrews 10:38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Tanawan nato mga kaigsunon, now the just, gracias sa Ginoo kita, we are justified by faith through Jesus Christ, shall live by faith. Ang ba sa niya, kung dili maagi sa by faith, by law. Saan ang by law? Ulos ba? By law. Ayaw. Dirita sa by faith. Minsan, dili nato ma-exercise ang by faith nato kaya nga naman, nagsalig, nagyudtang, kumahimo, kung kinahanglan. Instant. Dili ta instant. Atong Christian life is not an instant. It's a progress. It's a progress. So, since nga time na, magpadayon ta next Sunday. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat sa imong pulong. Father God, nag-pray ikaw magparay ni bless sa mga divine service. In Jesus' name we pray. Amen. Break tag 5 minutes.